Nagsimula ang kwento sa isang pharmacist na nagngangalang Kanji Yokotani, na inialay ang kanyang buhay sa pagsasaliksik upang makahanap ng mga lunas para sa mga sakit na walang solusyon. Ito ay matapos maghimagsik sa katotohanang sinukuan ng mga doktor ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na babae noong sila ay mga bata pa, dahil walang lunas para sa kanya. Pagkatapos magtrabaho ng husto, ang pharmacist ay namatay sa edad na 31, at nagising sa katawan ng isang 10 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Palma sa panahong Middle Ages sa ibang mundo. Dahil siya ay labis na nalilito, si Charlotte, ang kanyang lingkod, na nag-aakalang nawalan siya ng memorya pagkatapos tamaan ng kidlat, ay ipinaliwanag sa kanya na si Palma ay kabilang sa isang maharlikang pamilya ng mga pharmacist, ang pamilya de Medicis. Pagkatapos ay napansin niya ang isang marka sa kanyang balikat, at sinabing ito ay parang sagradong marka ng medicine god, at nagsimulang magdasal, nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa buhay ng kanyang master, habang ipinaliwanag ni Palma na ito ay isang paso mula sa pagtama ng kidlat na nagmarka sa balat. Habang ipinapakita ni Charlotte na gusto niya ang kanyang master, sinamantala niya ang pagkakataong tanungin siya ng lahat. Siya pagkatapos, sa pag-aakalang siya ay nawalan ng alaala, ay nagpapaliwanag na ang de Medicis, ang kanyang pamilya, ay ang royal pharmacists at ang kanyang ama ay may titulong archduke dahil siya ay isang maharlika na may kahangahangang kakayahan. Siya ay may isang ina, isang maliit na kapatid na babae na nagngangalang Blanche, at isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Pal, na nasa abroad na nag-aaral ng medisina sa pinakamahusay na universidad sa mundo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay may mataas na inaasahan para sa kanilang dalawa, hindi lamang bilang mga pharmacist, kundi pati na rin bilang mga practitioner ng divine arts, mga kapangyarihang ipinagkaloob ng mga Diyos, katulad ng magic. Dahil pinatunayan din niyang hindi niya ito naaalala, nag-aalala si Charlotte dahil kung hindi niya matindaan kung paano gamitin ang kanyang divine art of water, hindi na siya maituturing na maharlika, at maaari pang mapatalsik sa kaharian. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid, iniisip ang tungkol sa ipinaliwanag ni Charlotte, dapat niyang tandaan ang hugis ng tubig upang maisigwa ang divine art. Pagkatapos ay sinubukan niyang isipin ang molecular structure ng tubig, at sa kanyang pagkamangha, ang tubig ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang mga kamay. Hindi alam kung ano ang gagawin, itinapon niya ang lahat ng tubig sa bintana, at nabasa niya si Charlotte, na nagpapasalamat sa kanyang master para sa pagre-refresh, at sa pagdilig ng hardin para sa kanya. Nagpasya siyang subukan ang paglikha ng iba pang mga elemento, at natuklasan na sa isang kamay, maaari siyang lumikha ng anumang sangkap hanggat alam niya ang molecular structure nito, at sa isa pa, maaari niyang alisin ang mga ito. Dumating si Charlotte sa silid na masaya na nagtagumpay siya sa kanyang divine art, ngunit nag-aalala na nawala ang kanyang kaalaman sa medisina, dahil ang kanyang ama ay palaging nagtatanong ng mga sorpresang tanong habang kumakain. Kaya pagkatapos ay dinala niya siya sa aklatan ng pamilya, kung saan nalaman niyang pinag-aralan niya ang mga ito mula pagkabata. Ngunit nang buksan niya ang isa sa mga libro, napagtanto niya na ito ay tulad ng medikal na kaalaman ng Earth, ngunit mula sa mga siglo na ang nakakaraan. At kaya, sa hapunan, sa wakas ay nakilala niya ang kanyang pamilya, nalaman na sila ay kaibig-ibig, at iniisip kung paano niya ngayon magagawa ang buhay ni Palma. Pagkatapos magtanong sa kanya ng sorpresang tanong ng kanyang ama na si Bruno, at naintindihan niya ito, tinanong niya kung maayos na ba ang pakiramdam niya para ipagpatuloy ang kanyang mga klase. Kinabukasan, nakilala natin ang kanyang guro na nagngangalang Ellen, na siyang unang nakapansin kung paano siya ganap na naiiba, na parang ibang tao. Ibinigay niya ang parehong dahilan na ibinigay niya kay Charlotte, na sinasabing nawalan siya ng alaala. Pagkatapos ay tinatalakay niya ang mga pangunahing kaalaman ng divine arts, na nagpapaliwanag na ang lahat ng aristocrats ay may isang guardian divinity, na sa kaso ng kanyang pamilya ay ang medicine god, at ang bawat isa ay tumatanggap ng katangian ng divine arts. Ang pagiging positibo o negatibo, apoy, tubig, lupa, hangin, at kawalan, ngunit ang huling isa ay hindi nakita sa loob ng 300 taon, at kung ito ba ay talagang umiiral. Pagkatapos ay itinanong niya kung aling katangian ang magbibigay sa isang tao na lumikha ng anumang sangkap, ngunit sinabi niya na ang gayong kakayahan ay imposible, at ang isang taong may ganoong kapangyarihan ay isang Diyos o isang halimaw. At kaya, nagsimula silang magsanay kung saan natuklasan niyang kakailanganin niya ang kanyang staff upang palakasin ang banal na kapangyarihan. Habang napagtanto niya na iniwan niya ito sa kanyang bahay, binigay sa kanya ni Ellen ang kanya upang magsanay, at hiniling sa kanya na gumawa ng isang water lance, habang nagbibigay ng isang maliit na demonstrasyon. Gayunpaman, nang turn na ni Palma, ipinakita niya ang kapangyarihang higit sa normal, na nagpakawala ng napakalakas na water lance. Nag-aalala si Helen tungkol sa kung ano ang nangyayari, at hiniling sa kanya na hawakan ang divinometer, kung saan niya susukatin ang kanyang kapangyarihan, at lubos na nagulat nang makitang lumampas siya sa mga halaga ng kapasidad ng divinometer, at nagpakita pa ng negatibo at positibong katangian, mga bagay na hindi pa nakikita. Ang kaawa-awang babae ay labis na natakot kaya nabasag niya ang kanyang salamin, at pagkatapos ay nakita niya ang sagradong marka ng medicine god, na nagniningning sa kanyang balikat,
at sinabi kay Palma na hindi siya dapat humawak ng divinometer sa harap ng sinuman, kahit na sa kanyang ama, at nagpa siya na tapusin ang klase para sa araw na iyon. Ngunit dahil wala siyang salamin, tinulungan siya ni Palma na maglakad pabalik. Pagkatapos ay tinuturuan niya siya ng tricks, hinihiling sa kanya na gumawa ng maliit na butas gamit ang kanyang mga daliri at tingnan ito, at nagulat siya nang makitang mas nakakakita siya sa ganoong paraan. Ngunit ang mas malaking sorpresa ay sa kanya, habang tinitingnan niya ang butas sa pagitan ng kanyang mga daliri, nakikita niyang madilim ang lahat, na may asul lamang na liwanag sa daliri ni Ellen. At habang hinahawakan niya ito, sinabi niyang napilayan niya ito kaninang umaga, at pagkatapos sabihin sa kanya ni Palma ang sanhi ng pinsala, ang asul na ilaw ay nagiging puti. Matapos ipaliwanag ang nakita niya kay Ellen, lalo siyang natakot nang mapagtanto na ito ang banal na mata ng medicine god. Nang mapansin niya na walang anino ang batang lalaki, siya ay talagang kinikilabutan dito, at tumakbo siya palayo sa takot. Kinabukasan, sinabi sa kanya ng ama ni Palma na wala siyang klase sa araw na iyon, dahil mataas ang lagnat ni Ellen at handa siyang huminto sa klase, at hiniling kay Palma na dalhan siya ng sulat at isang pampalusog na potion. Dahil kailangan niya ng gamot para mapababa ang lagnat na hindi pa rin umiiral sa mundong iyon, nagpasya siyang gumawa at magreseta ng kinakailangang gamot mismo. At kaya, pumunta siya sa bahay ni Ellen para ihatid ang liham mula sa kanyang ama at ang mga gamot, ngunit natatakot pa rin siya sa kanya at nagpakita siya na nakasuot ng baluti, iniisip na naroon siya upang tapusin siya sa pag-alam sa kanyang sikreto, at nagsimulang mag-isip na ang mga gamot ay may lason. Ngunit ipinaliwanag niya na nagpunta siya roon upang tingnan kung kumusta siya, at hilingin sa kanya na ipagpatuloy ang pagiging guro niya, dahil kailangan niya pang matuto tungkol sa divine arts, at binigyan siya ng mga bulaklak bilang pasasalamat sa oras na siya ay naging kanyang tutor, at humihingi ng paumanhin sa pananakot sa kanya, at siya ay umalis pagkatapos. Medyo natatakot pa rin siyang uminom ng gamot, ngunit sa pag-iisip na siya ay ang medicine god, at ang Diyos na iyon ay walang kasaysayan ng pananakit sa mga tao, nagpasya siyang uminom ng gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumilitaw na determinado si Ellen na bumalik sa kanyang pagiging guro, na nagpapasalamat sa kanya para sa gamot na nagpagaling sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na patuloy siyang magsusuot ng armor, at magsasanay sila sa isang walang tao na isla bilang pag-iingat laban sa isang aksidente. At kaya, ang dalawa ay nagsasanay sa kanyang banal na kapangyarihan, na nagpapatunay na sobrang makapangyarihan. Nang maglaon, sinusuri niya ang lahat ng mga manggagawa sa kanyang bahay gamit ang kanyang espesyal na paningin, na gumagawa ng isang listahan ng mga problema sa kalusugan na mayroon sila, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang sinaunang kaalaman sa medisina upang gawin ang mga gamot gamit ang divine arts. At pagkatapos ng pagtatapos, inihatid niya silang lahat simula sa isang moisturizer para sa mga tuyo na kamay ni Charlotte, at napansin na ang lahat ng mga manggagawa ay lubos na natuwa. Ipinaliwanag ni Charlotte na ang mga tagapaglingkod ay hindi pa nakatanggap ng medikal na paggamot noon, dahil ito ay isang bagay na exclusive para sa mga aristocrat, dahil ang halaga ng gamot ay isang bagay na hindi maabot ng mga karaniwang tao. Sinasabi ni Palma na sa kaalamang panggamot sa panahong ito at sa mataas na presyo ng mga gamot, sigurado na mataas ang dami ng namamatay, at nagpasya na gusto niyang gawing available ang mga gamot sa lahat ng nangangailangan nito, anuman ang uri ng lipunan, na nagpapasaya kay Charlotte. Nang maglaon, sa isang pagkain kasama ang kanyang pamilya, natuklasan niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Blanche ay nagkaroon ng chicken pox, isang sakit na sa mundong iyon ay itinuturing pa rin na sobrang delikado, at hiniling ng kanyang ama na mag-ingat siya dahil kahit na nahuli na siya ng chicken pox, at ang gamot ay hindi pa napatunayan, sinabi niyang posibleng ma-reinfect siya, na ikina-impress ni Palma sa katalinuhan ng kanyang ama, dahil kahit sa Earth ay natuklasan lang ito kamakailan. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan upang maghanda ng gamot para kay Blanche, at pumunta sa kanya at nagtatago, at hiniling sa kanya na panatilihing sikreto ang gamot, na nag-imbento na mayroon siyang kaalaman sa isang libro na hindi alam ng kanyang ama. Sinimulan ni Blanche na kamutin ang sarili, at sinabi ni Palma na ikakalat nito ang virus, at dito ay napagtanto niyang hindi pa nila alam ang pagkakaroon ng mga virus o bakterya. Pagkatapos, nagtatapos siya sa pagkomento na nagbago si Palma sa pag-uugali bilang isang mas mapagmahal na kapatid, at sinabing gusto niya kung ano siya ngayon, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na babae na namatay sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos noon, mas mabilis na gumaling si Blanche kaysa karaniwan, salamat sa mga gamot ni Palma. Nagpasya siyang gumawa ng mikroskopyo upang ipakilala ang bakterya sa mundong iyon. Nang matapos siya, sinabi ng kanyang ama na nakatanggap siya ng emergency na tawag mula sa Empress, na may malubhang problema sa kalusugan. Ipinaliwanag niya na sasamahan siya ni Palma habang nagsimula siyang umubo. Nag-alala si Palma, at sinubukang suriin ang kanyang ama, ngunit magiging kahinahinala na gawin ito sa sandaling iyon, kaya iniwan niya ito sa ibang pagkakataon. Pagdating nila sa Empress, sinalubong sila ng punong manggagamot ng korte na sumama sa kanila sa kanya, kay Elizabeth II, na talagang hindi maganda ang pakiramdam. Matapos suriin siya ng kanyang ama gamit ang ibang paraan mula sa ating mundo, sinimulan niyang ihanda ang kanyang sarili,
at napagtanto ni Palma na nagsasagawa sila ng euthanasia, na isinuko ang buhay ni Elizabeth, katulad ng isinuko ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay nagpasya siyang suriin si Elizabeth, na natuklasan na siya ay may tuberculosis, na kilala noon bilang White Plague, isang sakit na para sa kanila ay walang lunas. Sa sandaling ito, lumilitaw si Prinsipe Luis na lumuluha, nag-aalala tungkol sa kanyang ina. Hindi na makatiis si Palma sa sitwasyong iyon, at humingi ng pahintulot na gamutin si Elizabeth, na sinabing may bagong gamot para sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ama, ngunit pinahintulutan siya ni Elizabeth, dahil siya na lamang ang may pag-asa na mailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, sinimulan ni Palma na ihanda ang mga gamot, ngunit sinira ng kanyang ama ang pinto upang pigilan siya, sa pag-aakalang nagbibigay siya ng maling pag-asa sa Empress dahil walang lunas para sa White Plague. Nagulat dito si Palma, na nag-aakalang hindi alam ng kanyang ama ang tungkol sa sakit, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mga gamot, at ang kanyang ama, na nag-aalala na siya ay maaaring makagawa ng lason ng hindi sinasadya, ay sinubukan siyang pigilan. Gayunpaman, ginagamit ni Palma ang kanyang mga kapangyarihan upang pigilan ang kanyang ama, na nagpapaisip sa kanya sa napakahusay na kakayahan. Pagkatapos ay napansin niya ang notebook ni Palma, at humingi ng paliwanag sa kanya. Dahil walang ibang pagpipilian, nag-imbento si Palma na napanaginipan niya ang tungkol sa mga bagong gamot noong araw na tinamaan siya ng kidlat, na humantong sa kanyang ama na maniwala na ang medicine god ay nagbigay sa kanya ng mga paghahayag dahil sa marka sa kanyang balikat. Sumang-ayon ang kanyang ama na pagawain siya ng gamot, at napansin niyang medyo iba ang ugali ng kanyang anak, kaya nagtanong siya kung siya nga ba yon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Palma na may dalang gamot, at nagpa siya na gamitin ang sandali upang ipakita kay Elizabeth ang pagkakaroon ng bakterya, gamit ang isang sample nito sa kanyang mikroskopyo, at lahat ay namangha ng makakita ng maliliit na bulate nang hindi lubos na nauunawaan kung ano sila. Ipinaliwanag ni Palma kay Elizabeth kung paano gumagana ang sakit at ang gamot, at nagpasya siyang tanggapin ang gamot, habang nakakaramdam ng tiwala kay Palma. Ipinaliwanag niya na ito ay isang mahabang paggamot, kung saan siya mismo ang mag-check ng mga resulta. At pagkatapos niyang inumin ang gamot, sinimulan niyang sagutin ang mga tanong mula sa mga doktor na naroon, na ikina-proud ng kanyang ama. Sa pag-uwi, iniisip ng kanyang ama kung paano siya, na bilang isang pharmacist ay naunawaan ang kanyang mga pasyente, ngunit kay Palma ay hindi siya naging isang maayos na ama. Pagkatapos, binibigyan ni Palma ang kanyang ama ng gamot para sa kanyang ubo. Pagkatapos ay nagkomento siya kung paano siya ngayon ay dapat na matuto mula kay Palma, dahil siya ay pinagpala ng Diyos at nakakuha ng higit na kaalaman kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Palma na hindi pa siya personal na nakagamot ng mga pasyenteng nasa bingit ng kamatayan noon, at siya ang gumabay sa kanya kung paano kumilos, at nagsabing siya ay isang apprentice pa rin na nangangailangan ng tulong ng kanyang ama upang gabayan ang kanyang landas. At kaya, nagsimulang makipagpalitan ng impormasyon ang dalawa, habang ang kanyang ama ay nagulat sa mga bagong gamot. Ang kanyang ama pagkatapos ay nagkomento na ang ilang mga tao ay maaaring magnais na puksin siya, at may mga hinala pa na maaaring may naghawas sa Empress ng kusa. Ngunit nagdududa si Palma, dahil ito ay isang bagay na halos imposibleng gawin. Nang maglaon, binisita ni Palma si Elizabeth upang makita kung ano ang kalagayan niya, at nakipagkita kay Lord Noah, na ipinaliwanag sa kanya na ang Empress ay nagpapasya kung aling gantimpala ang ibibigay sa kanya para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Palma na ayaw niya ng gantimpala, ngunit pagkatapos igiit ni Noah, nagkomento siya na ang pangarap niya ay magbukas ng pharmacy. Nang maglaon, nakipagkita siya kay Elizabeth, at nakita natin na mas mabuti na siya ngayon. Nagpasalamat siya sa kanya para sa lahat, ngunit nagkomento na nag-aalala siya tungkol sa kanyang autoridad bilang Empress, dahil inakala ng lahat na siya ay mamamatay na. Pagkatapos ay inaliw siya ni Palma sa pagsasabing hanggat nabubuhay ang kanyang anak at ang mga taong nangangailangan sa kanya, hinding-hindi siya mawawalan ng silbi, at sinabi niyang ang mga salita nito ay parang gamot sa puso. Pagkatapos ay nagkomento siya na nakita na rin niya ng malapitan ang kamatayan, at mas naging masaya siya sa sumunod niyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, sa kahilingan ni Elizabeth, dumalo si Palma at ang kanyang ama sa isang mahalagang seremonya, kung saan binibigyan niya ang kanyang ama ng isang malaking teritoryo, at na-promote si Palma na mula sa pagiging apprentice, ngayon ay isa ng royal pharmacist, at binigyan siya ng pahintulot na magbukas ng isang pharmacy. Matapos ipakita ang proyekto sa pharmacy na nasa isip niya, maraming naisip si Palma ng ilang pangalan para dito, at mga komento na hindi niya akalain na matutupad niya ang kanyang pangarap sa isang parallel na mundo. Ang isa sa mga manggagawa ay nakikinig at naiintindihan na iyon ang pangalan. At kaya, itinayo ang pharmacy, na pinangalan ng Parallel World Pharmacy. Nang lumitaw ang pinuno ng Pharmaceutical Guild ng Empire na nagngangalang Varen, sinimulan niyang kagalitan si Palma dahil sa kanyang edad, ngunit pinananatili ng bata ang kanyang postura. Nang maglaon, iniisip ni Palma, kasama si Ellen, kung paano nila pamamahalaan ang lahat, at si Charlotte ay nagpakita, na nagmamakaawa na ipagpatuloy ang paglilingkod kay Palma at nasasabik ang lahat sa pakikipagtulungan sa kanya sa pharmacy. Gayunpaman, may kulang pa rin para pangasiwaan ang pananalapi ng tindahan.
Pagdating sa bahay, nakita ni Palma na malungkot ang lahat, at nalaman niyang magre-retiro na si Mr. Cedric, isa sa mga servant ng bahay, dahil sa problema sa kanyang binti. Siya ang lalaking lubos na pinagkakatiwalaan na pamahalaan ang pananalapi ng kanilang ari-arian. Tinanong ni Palma kung interesado ba siyang magtrabaho sa kanyang pharmacy kung gumaling na ang kanyang binti, at nasasabik si Cedric sa ideya. Pagkatapos, binibigyan ng kanyang ama si Palma ng malaking halaga para patakbuhin ang kanyang pharmacy ng may kapayapaan ng isip, isang magandang regalo. At kaya, mayroon ng higit pa sa sapat si Palma para simulan ang kanyang trabaho. Kaya, ang lugar ay pinasinayaan sa pamamagitan ng isang mahabang talumpati ni Palma, na hayagang nagpapaliwanag na ito ay isang pharmacy para sa mga maharlika at karaniwang tao, na nag-iiwan ng mga karaniwang tao na nangangamba at ang mga maharlika ay nasaktan sa balita. Sa kabila nito, super excited si Palma sa katuparan ng kanyang pangarap. Gayunpaman, pagkaraan ng isang buwan nang buksan ang kanyang tindahan, napagtanto niya na magiging mas mahirap kaysa sa inaakala niya dahil ang mga karaniwang tao ay mayroon ng mga lumang pharmacist, at kadalasang pinipili ng mga maharlika na pagsilbihan sa loob ng kanilang mga mansyon. Napakahirap ng takbo ng negosyo ng kanyang tindahan, kaya nagpa siya si Charlotte na magsagawa ng survey sa buong rehiyon tungkol sa mga opinyon tungkol sa pharmacy, at nalaman na karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi madalas pumunta sa tindahan, dahil hindi sila masyadong welcome doon. At kaya, halos may isa lang silang regular na customer. Nang maglaon, bumisita ang kanyang mga magulang sa tindahan, at humanga sila sa profesionalismo ng kanilang anak. May bathtub at kusina pa sa pharmacy. Gayunpaman, ikinwento ni Palma ang kahirapan sa pagpaparamdam sa mga karaniwang tao, at iminumungkahi ng kanyang ina na magbenta siya ng mga pampaganda sa mga aristocrat, na sinasabi na kung ito ay maging tanyag sa mga maharlika at abot kaya, ang mga karaniwang tao ay magsisimulang bumili. Naalala ni Palma nang magsaliksik siya tungkol sa mga cosmetics sa kanyang nakaraang buhay, upang suriin ang kaligtasan ng mga produkto. Ngunit nagbabala ang kanyang ama tungkol sa panganib ng puting pulbos sa mukha, na ipinapaliwanag na ito ay isang bagay na nakakapinsala sa kalusugan, at sinabing hindi siya makapaniwala na ikokompromiso ng mga tao ang kanilang kalusugan para sa hitsura, na nagkomento na ang ilang mga kababaihan ay gumagamit pa nga ng bloodletting, upang gawing maputi ang kanilang balat, na sa katunayan ay medyo marahas. Sinabi ng kanyang ina na naiintindihan niya ang udyok ng mga babaeng ito, at inaaliw siya ng kanyang ama sa pagsasabing hindi na niya kailangan, dahil maganda na siya, at napaka-cute nilang magkasama. Biglang lumitaw ang isang lalaki na naghahanap kay Palma, at dinala siya kay Lady Chloe, na nasa napakasamang kalusugan. Ginagamit niya ang kanyang divine eye, at napagtanto na ginamit ng kabataang babae ang paraan ng bloodletting na nakapinsala sa kanya. Sa pharmacy, ipinaliwanag ni Lady Chloe na ginawa niya ang parehong bagay upang maging mas maganda ang kanyang sarili para sa isang lalaki na tinanggihan siya dahil hindi siya maputi, walang kwenta, dahil ang babae ay maganda. Binigyan siya ni Palma ng kinakailangang gamot, na humihiling sa kanya na itigil hindi lamang ang bloodletting, dahil ito ay maglalagay sa kanyang buhay sa panganib, ngunit pati na rin upang ihinto ang paggamit ng puting pulbos dahil pinapaikli nito ang kanyang buhay. Ang kabataang babae ay nagsimulang umiyak, at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bumalik pagkatapos ng isang linggo. Pagkaraan ng oras na ito, bumalik siya at nalaman na gumawa siya ng cream para sa kanya para gamitin sa kanyang mukha na hindi nakakapinsala sa kanyang kalusugan, at mas maganda pa nga ang hitsura nito kaysa sa pulbos na ginagamit niya, at mayroon pa itong sunscreen, isang bagay na ginawawala sa panahong iyon, na nagpapasaya sa dalaga sa produkto. Pagkatapos nito, ang tindahan ay umuunlad na ang mga cream ay nagiging mas matagumpay. Sa pamamagitan nito, napagtanto ng mga karaniwang tao na ang pharmacy ay mayroon ngang abot kayang presyo, at may mga larawan pa para makatulong sa mga hindi marunong magbasa. Ngunit sa isang malaking bilang ng mga customer, ito ay naging sobra para kay Palma, at ang mga cream ay naubos ng masyadong mabilis. Bumalik si Lady Chloe sa tindahan, dinala ang kanyang mga kaibigan upang ipakita sa kanila ang mga cream. At nang napagtanto kung ano ang nangyayari, nagpa siya siyang maging kasosyo, kumuha ng mga nangungunang pharmacist na walang trabaho upang tumulong sa serbisyo, na nagbigay ng ginhawa sa kanilang serbisyo, at nagbigay din ng bagong pagkakataon sa trabaho sa mga kabataang babae. Pagkaraan ng ilang oras, muling nagsagawa si Charlotte ng kanyang pampublikong survey, at nalulugod ang lahat na makitang positibo ang lahat ng komento tungkol sa tindahan. Nang maglaon, pumunta si Empress Elizabeth sa tindahan upang makita ang cream na pinag-uusapan ng lahat. Nilinaw kay Palma na gusto niyang maging unang makakita ng mga bagong produkto. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at nagbigay ng lip gloss sa kanya, na natutuwa sa resulta, at nagkomento na ang mga kumpanya na nagbibenta ng mga nakakalaso na produkto ng kagandahan ay nasa bingit ng pagkalugi. Makalipas ang ilang oras, pumunta ang lahat sa bagong lupain ng ama ni Palma, na nakuha niya sa Empress. Habang inaasikaso ng kanyang ama ang negosyo, nagpa siya si Palma na pumunta sa dalampasigan, at nilinaw sa kanya ng kanyang ama na huwag pumunta sa dagat. Ngunit pagdating doon, nakiusap sina Blanche at Charlotte na hayaan silang mabasa man lang ang kanilang mga paa sa dagat, at pumayag siya hanggat mananatili lang sila sa gilid dahil hindi sila marunong lumangoy.
Pagkatapos ay nagpasya si Ellen na pumunta din sa dagat. Naalala ni Palma ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa nakaraang buhay na gustong-gusto na ring lumusong sa dagat, ngunit hindi niya magawa dahil napakaliit pa niya, at nangako si Palma na sa susunod na taon kapag malaki na siya, sabay silang lumangoy. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal, natuklasan nila ang kanyang karamdaman at hindi niya natupad ang kanyang pangako. Sa sandaling ito, naganap ang pinakamasamang posibleng mangyari. Si Blanche ay natangay na ng agos, at bago pa maisip ng iba, sinusundan na siya ni Palma. Desperado, iniisip na mawawala rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa mundong iyon. Sa palalim ng palalim ni Blanche sa tubig, sa kanyang desperasyon, nauwi sa pag-activate ni Palma ang kanyang kapangyarihan at literal na pinawalang bisa ang isang buong bahagi ng dagat sa napakasama na paraan, at nagawang iligtas si Blanche bago siya mapanganib. Sinabi niya kay Ellen na sa tingin niya ay ito ay isang negatibong katangian, ngunit ipinaliwanag niya na kahit na ang mga negatibong katangian ay hindi gumagawa ng ganoong bagay. Ngunit sa lakas na nakakatakot man o hindi, salamat dito, nailigtas ni Palma ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa gabi, napagtanto ni Palma kung gaano kapanganib na alisin ang lahat ng tubig sa lugar, dahil ang katawan ay gawa sa tubig, at maaari niyang naalis ang tubig sa katawan ni Ellen. Iniisip ni Palma na dapat talaga siyang katakutan. Si Charlotte ay nagpakita at tiniyak siya, na sinasabi na hindi siya natatakot sa kanya, at siya ay namangha sa kanyang kapangyarihan at kabayanihan, at ipinakita na siya ay nakaramdam ng pagkakasala sa hindi pagpunta sa pagtulong kay Blanche. Pero tinitiyak din ni Palma na tama ang ginawa niya, dahil hindi siya marunong lumangoy, kaya ilalagay lang niya ang kanyang buhay sa panganib, at sinasabing ikalulungkot niya ito kapag may nangyari sa kanya. Sa huli, nagpaalam na sila, mas gumaan ang loob pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Samantala, ang mga taong nakasuot ng puting hood ay nag-uulat na nakarinig sila ng mga alingaw ng isang batang walang anino, na nagpalaho sa isang malaking bahagi ng dagat, at kung totoo ang mga chismis, kailangan nilang tapusin siya. Kinabukasan, isa sa mga nakahod na lalaki ang nagpakita sa pharmacy ni Palma, kaya medyo naguguluhan siya dahil mukhang hindi sila interesado sa tindahan. Sa madaling araw, sa pagbabago ng guard shift, ang isang out-of-control na kabayo na may dalang cart ng lupa ay napunta sa pharmacy at sinisira ang lahat sa loob, malinaw na isang bagay na itinakda ng isang taong hindi gusto si Palma. Pinaghihinalaan niya ang pharmacy guild, o ang mga lalaki na nakarobe. Gayunpaman, sa kabila ng halos kabuoang pagkasira ng tindahan, lahat ng mga customer ay nag-ambag upang tumulong sa pagsasaayos, na nagpasaya kay Palma na makita kung gaano kamahal ang kanyang pharmacy. Biglang lumitaw ang isang dalaga, nagmamakaawa kay Palma na tulungan ang kanyang ama. Pagkatapos ay sumama siya sa kanya sa lugar kung nasaan ang kanyang ama. Ngunit nang mapansin ni Palma na ito ay isang napakahiwalay na lugar ng lungsod, napagtanto niya na siya ay nahulog sa isang bitag, at napalibutan siya ng mga lalaking nakahod. Sila ang mga inquisitors ng Sacred Kingdom na responsable sa pagkilala sa divinity sa mga bata, at pagpili ng gobernador ng bawat bansa, at sila ay higit sa kapangyarihan ng Empress. Sa madaling salita, si Palma ay nasa malaking problema. Sa pag-aakalang si Palma ay isang masamang espiritu, sinubukan nilang arestuhin siya sa iba't ibang paraan, ngunit hinaranggan ni Palma ang lahat ng kanilang pag-atake, kaya lalo silang natakot. Nagpasya silang umatake para pumatay. Dahil wala ng ibang pagpipilian, ipinagtanggol ni Palma ang kanyang sarili, at nauwi sa pagpabagsak kay Commander Salomon mula sa kanyang kabayo. Habang si Palma ay literal na kumikinang, na nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan, ipinaliwanag niya na gusto niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang magpagaling at hindi nais na saktan ng sinuman, na humihiling sa kanila na umatras. Sa isang liwanag, napansin nila ang marka ng Medicine God sa kanyang balikat, at dahil sa tingin nila ay hindi isang masamang espiritu si Palma, naisip nila siyang isang Diyos. Humingi sila ng tawad kay Palma, at sinabi ni Commander Salomon na babayaran niya ang kanyang pagkakamali ng kanyang pagkamatay. Ngunit pinigilan siya ni Palma sa oras, at napagtanto na nabali niya ang kanyang binti noong siya ay bumagsak, at kakailanganin ng operasyon. Sa kabila ng pagiging isang pharmacist, iniisip niya na dahil ang mga surgeon sa panahong ito ay walang gaanong kaalaman at higit na umaasa sa swerte, siya ang pinakamagandang opsyon. Pagkatapos ay isinagawa niya ang operasyon sa kanya, at sa kabutihang palad, maayos ang lahat, at lahat ay nagpapasalamat sa Medicine God, na hindi lamang hindi pinarusahan kundi nailigtas din ang buhay ng commander. Pagkalipas ng mga buwan, nagpakita si Salomon sa pharmacy ni Palma, at nilinaw na gagamitin niya ang kanyang posisyon para tulungan si Palma na itago ang kanyang banal na kapangyarihan, at sinabi sa kanya na nagdala siya ng regalo mula sa kanyang templo, ang staff ng Medicine God. Kinuha ni Palma ang staff, at nagsimula itong lumiwanag, at sinabi ni Salomon na kinikilala nito ang Medicine God. Ngunit nang subukan ni Ellen na hawakan ito, literal na dumaan ang staff sa kanyang kamay, at ipinaliwanag ni Solomon na tanging ang mga hindi mula sa mundong iyon, o ang Diyos lang ang maaaring humawak nito, na parang ang staff ay hindi maaaring magamit ng iba. Napagtanto ni Palma na maaari siyang lumipad dito, tulad ng isang maliit na mangkukulam.
Sa paglabas, nalaman natin na si Salomon ay hindi responsable para sa cart na may lupa, kaya ang pangunahing pinaghihinalaan, sa katunayan, ay ang may-ari ng guild na si Varen. At para bang hindi sapat ang regalo na staff, binigyan niya si Palma ng talisman na magbibigay sa kanya ng anino, upang hindi maging kahinahinala ang kanyang presensya sa araw. Pinatunayan ni Palma na mas nasasabik pa siya sa talisman kaysa sa staff, at ipinaliwanag na dahil dito, makakalakad siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae at si Charlotte ng walang pag-aalala. Kaya naman, tahimik na naglalakad si Palma kasama ang dalawa, at iniisip kung paanong malago na ang kanyang pharmacy at mga ngailangan ng mga bagong partnership at empleyado. Bigla siyang nakakita ng isa pang pharmacy na pag-aari ng isang pharmacist na nagngangalang Pierre, na may isang customer na gustong bumili ng parehong mga produkto mula sa tindahan ni Palma. Ngunit ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na ang mga karaniwang tao ay nangangailangan ng isang guild para gawin ang partnership na ito, at mayroon lamang isang guild sa kaharian at ito ay ang Varen Guild. Bumalik sa kanyang tindahan, nagpasya si Palma na upang mapalawak ang kanyang pharmacy, at upang mailabas ang kanyang mga produkto sa ibang mga tindahan, kakailanganin niyang magkaroon ng isang guild. At kaya, sinimulan nila ang mga paghahanda upang lumikha ng isa. Samantala, si Varen, ang pinuno ng guild, ay nagsasagawa ng isang pulong sa lahat ng kanyang mga miyembro upang i-criticize ang pharmacy ni Palma, at nilinaw na sino man mula sa guild na pumunta sa tindahan na iyon ay mawawala ng kanilang lisensya sa negosyo. Gayunpaman, ang anak na babae ni Pierre ay nahihirapan sa isang lagnat, at sinubukan niyang dalhin siya sa ilang mga pharmacy, ngunit lahat sila ay sarado, at nakita niya si Palma. Dahil walang ibang pagpipilian, pumunta si Pierre sa kanyang tindahan, kung saan ginabayan siya ni Palma sa pintuan sa likod, na sa tingin niya ay pasukan ng mga karaniwang tao na hindi maaaring makapasok sa harap ng pintuan. Ngunit kalaunan ay nalaman niya na ito ay talagang para lamang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon ng kanyang anak. Kaya naman, sinuri siya ni Palma, na nagpapakita ng higit sa normal na kaalaman at pangangalaga para sa mga pasyente, na iniwan si Pierre na namangha sa paggamot, resulta, at presyo, na nauunawaan kung bakit ayaw nang pumunta ng mga customer sa ibang mga pharmacy. Sa bahay, ipinagtapat ni Pierre sa kanyang asawa na kinailangan niyang pumunta sa pharmacy ni Palma, at nag-aalala siya na kapag nalaman ito ni Varen ay mapapatalsik siya sa guild. Ngunit sinabi niya na bilang isang pharmacist, dapat silang matuto mula kay Palma upang umunlad at tumulong sa mga tao, at nalulungkot isipin na kung ang kanyang asawa o anak na babae ay nagkasakit at umaasa sa guild, malamang na mamatay sila dahil ang paggamot ay napakababa at batay lang sa swerte. At kaya, sa sumunod na araw, si Varen ay nagdaos ng isa pang pagpupulong kasama ang lahat sa guild upang magreklamo tungkol kay Palma. Kumbaga, wala na siyang ibang alam gawin, at lahat sila ay nagrereklamo na ang kanyang pharmacy ay talagang problema, dahil ito ay nagnanakaw ng lahat ng mga customer, at ito ay mapanganib para sa kanila na masira. Si Palma, bilang isang maharlika, ay maaaring madaling huminto sa paglilingkod sa mga karaniwang tao at iwanan silang walang pharmacy. Ngunit syempre, alam natin na hindi gagawa ng ganito si Palma, ngunit medyo makatuwiran para sa kanila na mag-alala. Gayunpaman, tinanong ni Varen si Pierre, na siyang pinakamalapit na tindahan kay Palma, para sa kanyang opinyon, at nagpagulat siya sa kanyang katapatan nang sabihin niya na sa halip na makita si Palma bilang isang banta, maaari nila siyang maging kasosyo at matuto mula sa kanya, na sa katotohanan, isang magandang solusyon. Ngunit iniisip ng lahat na ito ay walang katotohanan, at si Pierre ay nagtatanong kung ang sinuman mula sa kanila ay nakapasok na sa pharmacy ni Palma, at lahat sila ay tinatanggihan ito, dahil wala silang nakitang dahilan upang makita ang kompetisyon. Ngunit sinabi ni Pierre na kung pupunta sila roon, mauunawaan nila kung bakit walang ibang pumupunta sa ibang pharmacy, na nilinaw na siya mismo ay pumunta roon at nagustuhan ito. Dahil dito, sa kasamaang palad, si Pierre ay pinatalsik mula sa guild, na nakikita bilang isang traidor. Kinabukasan, nawasak ang kanyang pharmacy, at desperado siyang magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya, ngunit kailangan niya ng pahintulot ng guild para magpatuloy sa pagiging pharmacist. Sa oras na ito ay dumaan si Palma sa isang tindahan upang alamin kung ano ang nangyari, sinabi niya sa kanya na sa kabutihang palad, nakatanggap na siya ng pahintulot ng emperador na magkaroon ng isang guild, at inanyayahan si Pierre na maging unang sumali. At kaya, ni-renovate niya ang kanyang tindahan, na ngayon ay mayroon ng mga produkto tulad ng pharmacy ni Palma. Sa kabila nito, nag-aalala siya kung magkakaroon ba siya ng mga customer sa bagong guild. Pero buti na lang, pagbukas niya ng pinto, tuwang-tuwa pa siya nang makitang maraming tao ang naghihintay sa pagbukas ng tindahan. Sa huli, naging maayos ang lahat para kay Pierre, na hindi lamang nagpatuloy sa isang guild, ngunit nakakuha ng mas maraming mga customer at ang kakayahang bigyan ng mga customer ng paggamot na gusto niya. Lumipas ang ilang oras at sa bahay ni Palma, sa isang hapunan ng pamilya, nakatanggap sila ng liham mula kay Pal, ang nakatatandang kapatid ni Palma, na nasa medikal na paaralan. Sinabi niya sa liham na ipagpapaliban niya ang kanyang pagbisita, dahil sa isang kakaibang epidemya na lumalaganap, na pumatay na ng halos 1,000 tao. Ito ay isang bagay na nakakahawa, at malamang na ang mga kontaminadong kalakal ay dumarating sa pamamagitan ng barko ng eksakto sa lupain ng kanyang ama.
Hiniling ni Palma sa kanyang ama na mag-order ng ilang uri ng sample ng sakit upang magkaroon ng karagdagang impormasyon. Samantala, ang Empress ay nagdaos ng isang pulong upang pagnilayan ang lahat ng ginawa ni Palma upang mapabuti ang kalidad ng medisina, at iniisip ang pagbibigay sa kanya ng titulong Archduke. Ngunit siya ay napakabata pa, at ito ay magiging imposible sa ngayon. Gayunpaman, nakikita na natin na ang bata ay tiyak na magkakaroon ng napakahalagang posisyon sa sandaling siya ay sapat na sa gulang. Nang maglaon, nakatanggap si Folno ng sagot mula sa kanyang kapatid, at nalaman na ang sakit ay ang kinatatakutang itim na salot o Black Plague, at nagsimulang maghanda upang maiwasan ang pagkalat nito. Pagkatapos ay inuulat niya ang lahat sa kanyang ama, na naghinala na ito ang sakit na ito, at namangha sa kung gaano kabilis ginawa ng kanyang anak ang lahat ng posible at maiisip na pag-iingat, kabilang ang paggawa ng gamot na kailangan para sa paggamot, at pagpapadala ng malaking supply sa mga kasosyong pharmacy. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang iwasan ang kontaminasyon hanggat maaari, at pumunta sila kay Elizabeth upang ipaalam sa kanya ang nangyari. At doon, sumasang-ayon siya na limitahan ang mga entry sa kalakalan. Ipinaliwanag din ni Palma na dapat nilang alisin ang mga carrier ng sakit, pulgas, at rodent, at sa mga hakbang na ito, sigurado na maayos ang lahat. Sa wakas ay lumikha din siya ng isang disenteng mikroskopyo, na nagpapahintulot sa kanila na magsaliksik ng hindi inilalantad ang kanilang sarili sa sakit. Sa pamamagitan nito, napapanatiling kontrolado ang itim na salot, salamat sa kaalaman ni Palma, at tulong ng lahat. Samantala, gayunpaman, sa templo, isang bilanggo ang nakatakas mula sa bilangguan, isang masamang espiritu. At kaya, lumipas ang oras kasama sina Palma at Ellen, sinusuri ang lahat ng mga barko na dumarating na may mga kalakalan upang matiyak na ang itim na salot ay hindi makarating sa lupain. Bagamat kontrolado na ang lahat, naiinip na ang mga tripulante sa pagkaantala ng inspection, nagrereklamo na maaaring masira ang mga kalakal, at nagsimula pa silang magtalo sa isa't isa para sila muna ang mauna. Ngunit si Jean, ang Commodore of the Empire, at ang unang matatag na customer ni Palma ay nagpakita upang tumulong. Nang matapos ang pag-inspection sa mga barko ng sandaling ito, natuklasan ni Palma na ang isang kalapit na nayon ay nahawahan ng salot, na mabilis na kumalat kasama ang ilang mga kalakal na kanilang natanggap mula sa mga smuggler. Matapos iwanan si Ellen na namamahala upang magpatuloy sa pag-inspeksyon sa mga darating na barko, lumipad siya gamit ang Medicine God staff patungo sa nayon, at natuklasan ang isa pa sa kanyang mga kapangyarihan, ang kapangyarihang dumaan sa mga bagay. Sa nayon, dumating siya sa tamang oras upang pigilan ang ilang mga tao sa pag-alis sa lugar, at ipinaliwanag na hindi sila maaaring umalis sa nayon. Iniisip nila na si Palma ay isang masamang espiritu na nagsisikap na akayin sila sa kamatayan, dahil lumitaw ang bata ng kung saan. Ngunit mabilis, inaresto ni Palma ang lahat na may malaking ice sculpture, at ipinaliwanag na siya ay isang pharmacist na magbibigay ng paggamot sa lahat, at hindi sila makakaalis ng walang paggamot, dahil bukod sa pagkalat ng sakit, sila ay mamamatay. Sa loob, hiniling niya na ihiwalay ang mga nahawahan mula sa mga hindi nahawahan, at ihiwalay ang mga may malubhang sintomas upang mapabilis ang paggamot. Samantala, tinutulungan ni Jean na panatilihing maayos ang mga barko, at nakita niya ang isang barko na papalapit, hindi pinapansin ang kanyang mga utos. Ngunit habang papalapit siya, nalaman niyang lahat ng nasa barko ay patay na dahil sa sakit, at nagsisisi na ang ilan ay maaaring nakaligtas kung sila ay nakatanggap ng tamang paggamot, at nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na palubugin ang barko. Sa nayon, natapos na ni Palma ang kanyang trabaho, at ngayon ang pinakamahirap na bahagi ay nananatili. Ang lugar kung saan naroon ang mga pasyenteng may malalang sakit, at doon, nakipagkita siyang muli kay Salomon. Matapos gamitin ang kanyang Divine Eye, natuklasan niya na ang dalawa sa mga pasyente ay naroon ng hindi sinasadya, dahil sa pagkakaroon ng mga maling sintomas ng itim na salot para sa mga simpleng sintomas ng trangkaso. At ang iba pang 12, karamihan sa kanila ay maaaring gamutin. At kaya, ginagamot niya silang lahat sa tulong ni Salomon at ng kanyang mga tao. Samantala, ipinagpatuloy ni Ellen ang pag-iinspeksyon sa lugar ni Palma, nag-aalala kung maayos ba ang kanyang trabaho, dahil pagkatapos ng lahat, wala siyang Divine Eye tulad ni Palma, na nagpapakita kung sino ang nahawa o hindi. Samantala, isang babae ang malapit nang maantala ang kanyang gawaing pananaliksik dahil sa kanyang pagre-retiro. Nang walang nagseryoso sa kanya, tinawag siya upang makita ang ama ni Palma, na humiling sa kanya na ipagpaliban ang kanyang pagre-retiro dahil natuklasan ni Palma na taglay niya sa kanyang laboratorio ang sangkap na kailangan para makagawa ng lunas sa salot. Sa ganitong paraan, hindi naaasa ang lahat sa kanya at sa kanyang kakayahan sa paggawa ng mga gamot. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, sa wakas ay nagawa ni Palma na gamutin ang lahat, at maialis ang karamihan sa kanila sa kanilang malubhang kondisyon. Nang pabalik sa daan pauwi, may napansin siyang usok at pumunta sa pinangyarihan. Nahuli ng mga tao ng Sacred Kingdom ang mga smuggler na responsable sa pagkontamina sa nayon. At kapalit ng pagpapagamot sa sakit, inamin nila na binayaran sila para maghatid ng ilang kahon.
Ang isa ay may dalang mga daga, mga tagapaghatid ng itim na salot mula sa mismong lugar kung saan nagsimula ang epidemya. Sinasalamin ni Palma na ang epidemya ay maaaring sinadya ng isang taong gustong sirain ang imperyo, na magpapaliwanag sa kontaminasyon ng emperador sa White Plague. Samantala, sa kabisera, namamahagi si Charlotte ng mga mask upang maiwasan ang sakit. Ngunit biglang dumanas sila ng pagsalakay ng 5 banal na kabalyero na nagpapakawala ng mga daga sa lahat ng dako, ang mga flying squirrels. Walang mas mabilis na paraan para maikalat ang sakit kaysa dito. Samantala, tahimik na pinapanood ng masamang espiritu ang kaguluhan. Hiniling ng ama ni Palma sa Empress na uminom ng gamot sa salot bilang pag-iingat, at sinabi sa kanya na sinasadya nilang makontaminate ang imperyo. Pinaghihinalaan niya na ito ay ang kanyang dating kasamahan, isang napakatalino, ngunit hindi maayos na pharmacist, na nabilanggo dahil sa pagsasagawa ng kakilakilabot na mga eksperimento sa mga tao. Sinelyo niya ang kanyang divine arts at ang kanyang pananaliksik ay nakatutok sa mga epidemya, kaya naman siya ang pinaghihinalaan. Sinisikap ng lahat na pigilan ang 5 kabalyero nang lumitaw si Salomon, at inilabas ang kanyang divine arts. Habang sa wakas ay dumating si Palma sa tamang oras, at narinig silang umamin na hindi nila alam kung ano ang kanilang dinadala, at tumanggap lamang ng mga utos mula sa isang masamang espiritu na nagbanta sa kanila. Kinikilala ng kanyang ama mula sa paglalarawan na ito nga ay ang dati niyang kasamahan. Samantala, nagpasya si Charlotte kasama si Cedric na bumalik sa pharmacy, kung saan naroon ang masamang espiritu. Napansin ni Palma at ng kanyang ama ang presensya, at tumakbo rin sila roon. Pagdating sa pintuan ng pharmacy, nakita ni Charlotte na bukas ang lugar at sa tingin niya ay si Palma ito, at tumakbo siya para makita siya. Sumunod si Cedric, nag-aalala na baka hindi yun si Palma, at sa totoo lang, tama siya. Lumilitaw ang masamang espiritu sa likuran niya, na naghahampas ng espada sa kanya. Pagdating ni Palma, sugatan na ang dalawa niyang kaibigan sa atake na nagtataglay ng ilang lason. Habang pinapanatiling abala ng kanyang ama ang kanyang dating kasamahan, si Palma ay nagsisikap na alisin ang lahat ng lason sa kanilang mga katawan sa lalong madaling panahon. Nang matapos siya, natuklasan niya na ang masamang espiritu ay nagpunta doon upang gamitin ang kanyang mga gamot upang gumawa ng makapangyarihang mga lason, at sinusubukang kumbensihin si Palma na sumama sa kanya sa pagsasabing hahatulan din siya ng lipunan para sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, syempre, tinanggihan ito ni Palma, at sinabi na ang isang pharmacist ay dapat gamitin ang kanyang mga kakayahan upang magpagaling, at ibinagsak ang nilalang sa bintana. Pagkatapos ay tumalon si Palma, pinatay siya sa pamamagitan ng pag-swipe ng kanyang medicine god staff na ginagawang kinang ng bahaghari ang lahat, at nalaman ni Salomon na ito ay isa pa sa kapangyarihan ng medicine god na tinatawag na purification shrine, na ginamit upang maalis ang masasamang espiritu, at sa gayon, lahat ay nagtatapos ng maayos. Lumipas ang oras, nabigyan ng tamang paggamot sina Charlotte at Cedric. Ipinagpatuloy ni Ellen ang kanyang trabaho sa pagsisiyasat sa mga barko, at si Palma ay namamahagi ng sapat na paggamot para sa lahat ng mga pharmacist. At sa pagsasaliksik ng babaeng researcher, malapit nang maging available ang mga bakuna. At kaya, makalipas ang 2 buwan, idineklara ng Empress ang pagtatapos ng epidemya, at lahat ay nagdiriwang sa isang perya. Sa wakas, ang Parallel World Pharmacy ay bumalik sa negosyo, na may maraming mga customer gaya ng dati sa kagalakan ni Palma. Kung naabot mo ang bahagi na ito, maraming salamat sa panunood. Ang suporta mo ay sobrang nakakatulong sa akin. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ito ng isang thumbs up at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang videos tulad nito. Si Raima ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Trokhon. Nagising siya sa harap ng 3 kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya,
natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa ring namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hios. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang isang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asul at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asul, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hughes at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hughes na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime.
Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raima na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers, at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay, at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit patungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong 2 uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpasya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolde para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang mag-chant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan,
kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga istatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa Scavenger at sa Cleaner Slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elio ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumanggo sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurers guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang i-shoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimulan niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluhin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito.
Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raimo sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raimo na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raimo na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raimo sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia, at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon, at walang sinuman ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng Duke at ang Guildmaster, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raimo sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga istatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng Duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Hiniling niya sa kanila na magtipon ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sinumang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raimo kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raimo. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elio na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala, samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yon, hiniling niya na turuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon.
Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng Firewall, Ice Arrow, Water Spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Elia at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawan ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Elia na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Ginagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa di kalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugaran ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpasya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba,
ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at spatial magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elia sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 na taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ng tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang phenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon nitong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpasya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknik sa Earth.
Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyunan nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng 2 perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan, dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpasya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpasyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Tumingon siya sa isang sulok, at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng isang 11 taong gulang na bata, gaano man siya ka-successful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating asasin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging asasin.
Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na syempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa bamboo forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang healing slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga healing slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang bamboo forest ay dinagsan ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na 3 babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang bamboo forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa bamboo forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raima na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisipsip ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elia, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palaka sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada. Sinusubukang supalan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin.
Nagsimula siyang tumakbo ng diretso patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga istatistika. Kinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito, na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limberbird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, siyam na iba't ibang limberbird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Raima na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limberbird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang nightmare bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang phantom limberbird. Ito ang katapat ng nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang ika-10 kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang 2 sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon. Dito nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito. Salamat sa panunood.